The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Once upon a time in Bethlehem, a baby boy was born. This baby boy will save the world, and the earth will be at peace. Oh yes! Ang ganda ng boses yun pang Christmas ba yun? Alam ko yung boses yun tandem ng magamang yun Galing talaga ni Boss Ariel no? Ganun ba? Kuwang-kuwa. It's a Christmas song po yun hindi po pang Holy Week yun It's a Christmas song po yun ng tandem ng magamang Sian and Roel. So yung kung nakakapanood sila nung last review na lang ho yun, maganda ho yung song na Essence of Christmas, tama ba Kuya Roel? Ang ganda ng meaning, di ba? Meaning at ang rhythm. At sana ma-Spotify na yan Sian. Ano mo na sa Spotify, di ba? Oo. Kasi doon talaga ang trending diba? ngayon Pinaghirapan niya yan. Yeah. 2 buwan niya sinulat niyang kanta na yan. Original composition. Okay, magaling na bata. Good morning, November 16, 2024. Kayo ay nasa programang Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM dito sa Makati, live na live. Di ba, Kuya Ruel? Ilang araw na lang. Christmas na. Yes, it's also a series day ngayon. Oo nga. Series month. Dahil kung nanonood kayo sa FB at sa YouTube at sa mga digital boxes nyo, katabi ko rito yung series juice pack. Masarap to, Kuya Ruel. Hindi lang yan masarap. Healthy pa. Kasi it's 100% juices, di ba? Oo, fruit juice. Sabi nga nila, just pure nature, nothing more, nothing less. Dagdagan na natin, nothing less. Yan po ang series product. Mamaya, mamahagi ko kami niyan ng ilang 4. Isang mananalo ng series products. At saka siyempre, 3 yung mananalong 100 load. Di ba? So, mag-komento lang kayo. Ano ba yung ating poll question? Poll question natin, napakasimple lang. Gaya yung mainit pa. Ano bang opinion nyo, obserbasyon nyo, anong reaksyon nyo doon sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom, sa Quad Committee na nakita naman natin kung paano kung paano ganun pa rin ugali, di ba? Ano bang inyong reaksyon dyan? Ibigay nyo sa amin yung opinion, komento at reaksyon at sa inyo ang live naming episode ngayon, November 16, 2024 at mananalo kayo ng 3 100 pesos GCash load at saka siyempre nung series product ko yan worth 500 pesos. Yan. At ang fourth question na yan natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Pumasa sa Philippine Standard at ang kanilang planta ay nasa
Santa Maria, Bulacan. No? Okay, thank you, Motoman. At mamaya, Kuya Rel, subukan nga natin, baka makausap natin ng Pag-asa. May bagyo, no? Umalis na si Oped, parang bumalik ulit. Tapos meron bagyo pa, si Pepito. Ha? At mayroon na ngang signal sa ibang lugar signal number 1 na ba? Kaya medyo talagang mabagyo tong November daw natin, sabi ng Pag-asa. It's Pepito time. Nasa P na tayo, P. So pagkatapos ng P, may ano? Oh, N na? Meron. MNOP. Q na. Q na ba? Q. Pwedeng Queenie. Pero sana wala nang dumating na bagyo. Ito na lang huli, si Pepito. Alamin natin dyan sa Pag-asa kung anong update ngayon dyan. Kung tatamaan ba ang Metro Manila. At ang ibang lugar, mamaya ho yan, hingi tayo ng update dyan sa Pag-asa Weather Station. Yes. Anyway, nakita naman natin yung nakaraan, dahil yung balita, no? Talagang doon nakasentro lang sa dating Pangulong Duterte, Kuya Ruel. So, bago yan, basahin na natin muna ang ating mga piling balita. Piling headlines nitong nagdaang linggo lamang, para updated kayo. Sinasabi nga rito, bago yan, ito na ang Metro Manila Development Authority, handa na raw sa anumang epekto ng bagyong Pepito. Pagbaha, ito sabi ng pagbaha sa Metro Manila, maaari daw mangyari kapag 24 oras ang pag-ulan. Ayan, ayon yan sa ahensya. Mga biyaheng barko patungong Visayas, kanselado dahil sa bagyong Pepito. Mga biyaheng sa Himpapawid patungong Bicol, Manila at vice versa, kanselado na rin ngayong Sabado. So walang flight sa papuntang Bicol. Tanggapan ng Office of Civil Defense, preparado na rin sa bagyong Pepito, mga kagamitan, evacuation center at food pack. Nakahanda na rin. Ayon yan kay Undersecretary Ariel Nepomuceno. Kaibigan natin yan si Ariel Nepomuceno. Boss ko yan. At magna cum laude yan, matalino yan. Ganun nga Samantalang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Quad Committee, naging maayos umano sa kabila ng akusasyon nito laban kina dating Senadora Laila de Lima at Antonio Trillanes IV. Mga pahayag ng pag-amin ng pagpatay, sinisimulan ng imbestigahan ng otoridad. Oo nga Pero sabi raw, pag umami, pwede umami kasi pinatay pero hanggang wala raw complaint at hindi siya anything na wala mangyayari. Inamin lang. Namin niya may pinatay ako. Diba, kung sino ba basta walang lumutang na complainant, hindi siya makakasuhan. Vice President, hindi na muling dadalo. Vice President Sara Duterte, hindi na muling dadalo sa pagdinig ng Kamara para sa investigasyon sa manumalyang pagdustay niya ng budget ng DepEd nung siya pa ang sekretary ng departamento. Itong hearing magaganap is November 20. So, tinorn down niya yung imbitasyon uli ng committee. Senado, tuluyan ng tinapisan ng 1.3 billion ang budget ng Office of the Vice President. Mga kaalyado, sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, umapila na ibalik sa original na proposed 2.2 billion ng budget ng OBP. Tama na yung 730. Mataas na nga yun kay Vice President Lenny Robredo nga, something 600 million lang ang ano daw budget. yun That was 5 or 6 years ago. So iba na daw. sa babilihin. Inihag naman ni Pangulong Marcos Jr. Ito inihanda na ng DOJ ang evaluasyon sa mga ebidensyang patungkol po yan sa extrajudicial killing na naganap sa ilalim ng Administrasyong Duterte. So sinisimulan na nila. Meron nga task force na bido dyan ng DOJ. PNP Chief Romel Marbil, inihag na walang suportang natanggap o bigong tinupad ni dating Pangulong Duterte ang pangako niya sa mga pulis na sinampahan ng kaso sa korte sa ilalim ng kanyang drug war. Oo nga, baliw din itong payag niya. Anyway, nasa linya natin si Ram Jun sa Hulga, isang weather specialist ng Pag-asa. Kuha tayo ng update sa bagyong Pepito. Good morning, Ram Jun sa Hulga. Good morning po sa inyo. Good morning, Ram Jun. Okay, hintayin natin kuha tayo ng kasi medyo itong Dapat bagyong kailangan Pepito. natin update, Oo, mahalaga ho yung weather update, no? So,
Nasa linya natin si Ram June sa Hulga. Tatawagan uli ng ating tech, no? Maya-maya ho yan, ha? Malakas daw tong Pipito. Sabi, Oo. Pipito, parang si ano yan, ha? Sana wag na dumaan. Ano na lang gagawin mo yan? Ha? Wag na dumaan, lumihis na lang. Lumihis na papuntang ocean na lang. Para Wag na doon. tumambay. Oo. Kaya pasalamat tayo sa Cordillera. Kasi Okay, habang wala pa, hinihintay natin na 5 bagong istasyon ng LRT Line 1 formal nang binuksan sa publiko simula sa Lunes, bukas, Sabado pa lang ngayon. Simula sa Lunes, bebiyahin na bukas ang biyaheng pa stasyon ng Redemptorist, MIA, PITX, Dr. Santos Avenue. Meron pa isa, nakalimutan ko lang At hindi pa direktang, sa kabila nito, hindi pa direktang natatapos ang patungo namang Nyog, Cavite. Kasi nga, dahil sa, yung tinatawag na, Kuya Ruel, yung pag hindi ka pumayag, yung, ba tawag dyan? May tawag dyan yung dadaanan. What do you call it? Kumbaga, hindi pa pumapayag yung mga matatamaan na, nadadaanan ng LRT. Auto-pay ba? Hindi, nakalimutan natin. So, pero yan at least meron na. Right of pay, yan. Right of pay. So, hindi pa mapayag ibang lugar doon na pero pag tayuan. dinaanan naman, babayaran yung kaso nga, parang ayaw pa kaya. Kaya yun ang kasi ang target talaga nito, 2024, tapos na. Hanggang Cavite. Malaking, kaibsan sa trapiko, di ba? Samantalang child molester suspect Pastor Apollo Kibiloy, pansamantalang dinala sa Philippine Children's Medical Hospital para sa pansamantalang medical test matapos umanong dumaing na masakit ng kanyang dibdib. Ganon. Children's Hospital. Hindi ba natakot mga pasyente? Kung nalaman na, baka yun naman ang pinakamalapit. Yun lang ba pinakamalapit? Sa bagay, doon nakakulong yan sa Krame, di ba? Tama o sa Krame. Pero paano yung ibang preso sumasakit ng tiyan? Ba't hindi nadala sa ospital? Baka mas baby face. Baka binibigyan na inumin mo na lang yan. Diyan ka na lang, magtiyaga ka, di ba? Ayan ang kaya iba ng ang mayroong high profile, no? Kawawa nang may pera at wala pera. Kawawa tayo, pare. Muling kinalampag ni dating Caloocan na Congressman Edgar Erice ang Korte Suprema para ipawalang bisa na ang kontrata ng Comelec at Korean firm na Miru System sa paghawak ng halalan sa Mayo 2025. Oo nga naman ang bagat-bagat ng Korte Suprema, 'di ba? Dapat maglabas once and for all. Ano ba 'to? Legal ba o illegal? Diba paano kung illegal? Tapos election na. Tama. Okay, balikan nga natin ng Pag-asa. Nasa linya natin si Ramjun sa Hulga, isang weather specialist ng Pag-asa. Good morning, Ramjun. Good morning po, sir. Hello, Ramjun. Good morning. Good morning po, sir. Kuha na kami ng update about sa ng bagyong Pipito. Ano ba ang update natin ngayon dyan? Okay, sige po. Base po sa latest na bulletin na pinalabas kanina, alas 8 ng umaga, sa huling namataan yung sentro ng bagyong Pipito sa layong 235 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar, na may lakas na hangin na aabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna, at na may pagbugso na umaabot hanggang 215 kilometers per hour. Ang bagyo ay kumikilos north-westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Tapos may mga nakataas na tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Wind signal number 3 dito sa Luzon ay sa mga lugar sa Catanduanes, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Camarines Sur, at easternmost portion ng Sorsogon. Habang sa Visayas naman, nakataas yung signal number 3 sa eastern portion ng Northern Samar at saka sa northernmost portion ng Eastern Samar. Habang wind signal number 2 naman dito sa Luzon, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, rest of Albay, rest of
Sorsogon, Ticao Island, Camarines Norte, at saka sa northeastern portion ng Quezon. Kasama na din po dyan yung Pulilio Island. Sa Visayas naman po, sa northern portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at saka natitirang bahagi ng Northern Samar. Habang nakataas naman ang wind signal number 1 dito sa Luzon sa ilang bahagi ng Masbate, kasama dito yung Burgas Island, Marinduque, Romblon, rest of Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, kasama dito yung Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Mainland Cagayan, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Benguet. Habang sa Visayas naman, wind signal number 1 dito sa ilang bahagi ng Eastern Samar, ilang bahagi ng Samar, Biliran, northern tsaka central portions ng Leyte. Kasama din po dito yung northeastern portion ng southern Leyte, northernmost portion ng Cebu. Kasama dito yung Bantayan Islands at saka sa natitirang bahagi dito sa Iloilo. Abang may heavy rainfall outlook din tayo na pinalabas para dito kay Bagyong Pipito. So, intense to torrential na ulan na umabot hanggang more than 200 millimeters. So, ngayong umaga hanggang bukas ng umaga dito sa may Catanduanes. Bukas naman ng umaga hanggang Lunes ng umaga sa may Quezon at saka sa Aurora. Habang may nakataas din na heavy to intense, so ang range ng ulan dito na pwedeng ibagsak ay nasa 100 to 200 millimeters. So ngayong araw hanggang bukas ng umaga, dito sa may Camarines Sur, Northern Samar, at saka sa Eastern Samar. Habang bukas naman ng umaga hanggang Lunes ng umaga, ay dito sa mga lugar sa Camarines Norte, Nueva Ecija, Bulacan, Quirino, Nueva Vizcaya, at saka sa Pangasinan. Habang yung moderate to heavy naman na pwedeng ulan na epekto ng Bagyong Pipito, yung range ng ulan niya ay nasa 50 to 100 millimeters, ay dito naman sa lugar sa Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Samar, Leyte, Biliran, saka sa Masbate. Ngayong araw pala ito, saka hanggang bukas ng umaga. Habang bukas naman ng umaga hanggang Lunes ng umaga, ay dito sa mga lugar sa Marinduque, Camarines Sur, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cagayan, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, at Ilocos Sur. So, pinapayuhan yung mga tao na nakakatira sa mga mabababang lugar na maaari ay lumikas na kasi posible yung matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Habang may nakataas din na gale warning sa lugar sa eastern at sa southern seaboards ng southern Luzon at sa eastern seaboard ng Visayas. So, may inaasahan din or mataas yung banta ng storm surge na posibleng umabot, na pwedeng umabot hanggang 3 metro dito sa mga exposed na coastal areas dito sa Eastern Samar, Northern Samar, Bicol Region, Marinduque, sa Quezon, kasama dito yung Pulilio Islands, sa Cavite, Batangas. Okay. Ramjun, so linawin lang natin dito sa Metro Manila, may signal number 1 ba tayo? Yes po, may signal number 1 po tayo. 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 May signal number 1
Ramjun. Okay, nawala, no? Sige. Ramjun. Linawin lang namin kung may signal Signal ba number rito one. sa number 1 dito sa Metro Manila. Nawala si Ramjun. Okay na. Ramjun, naririnig mo ba kami? Medyo mahina, no? Metro Manila. Medyo mahina. Okay, ang tanong lang namin kung ano yung signal, may signal number 1 ba rito sa Metro Manila? Yes, sir. Sa ngayon po, nung base sa 8 a.m. na bulletin, nakasignal number 1 po dito sa Metro Manila. Okay. So, Yan po. okay. Nako, maraming salamat Ramjun sa Hulga ng weather specialist ng Pag-asa. Salamat po. Magandang umaga. Okay, good morning. Okay, so may signal pala tayo rito Typhoon signal number 1. At saka malakas kasi 175 km per hour. Yung mga dating mga talagang malalakas na bagyo, 160, 165, ito 175. So, kailangan natin bigyan ng pag-iingat today at saka tomorrow at ang bagyo, di ba? Oo, mahalaga yan. Yung pag-flight, yung pagbiyahe sa mga barko, pagsakay sa barko, mahalaga yan So, hindi kaya yung pinakamahalaga- mga international flight local flight pa lang local naman flight ang pa lang, okay. Siguro sa mga susunod na araw. Okay, Kuya Roel. ito pala. Si Pangulong Marcos Jr. itinalaga ang dating mamahayag na si Joe Torres bilang bagong namumuno sa Presidential Task Force on Media Security. Kapalit na sinibak na si Paul Gutierrez. Yun, mabuti naman. Ito parehas to si Joe Torres. Magaling to. Ngayon rin, photojournalist multi-awarded. At saka, bago yan, talaga siyang director o hepe ng Philippine Information Agency. Maraming pindahan si Joe Torres. Yan, veterano. At saka, hindi miyembro ng sindikato ng gaya ng National Press Club. Okay, balitang showbiz Balitang showbiz tayo nga. Showbiz. Showbiz, may pelikula nila Alden Richard. Kilala mo ba yan, Kuya Ren? Hindi. Si Catherine Bernardo. Kilala mo rin ba yan? Yung mga panahon na namin ni Arelan. Ang kanyang nilang pelikulang Hello, Goodbye Again, naitala sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino bilang highest top grosser of all time sa Philippine cinema. Dahil nakaabot ng 85 million sa loob ng isang araw sa unang showing ng pelikulang ito ng Hello, Goodbye Again. Congratulations. 85 million. May nanonood pa pala sa sinihan, Kuya Ruel. Yan ba? Di ba bibira na kasi may Netflix na dyan, may Prime Video na. Hindi, kasi siguro mga... Malaki screen kasi, maganda yung Usually, yung mga Netflix after ilang... Pagkatapos na i-show, di ba? Pero so yun nga, mahal ng sinihan, Kuya Ruel. No, 400 to 700, di ba? Ganun May ba? 1,000 pa nga. Iba, yung gusto mo manood, kaso kasama sa ticket yung pagkain. Oo nga. Dapat hindi. Di ba? Paano kung di ako kumakain at hindi ako inom, di ba? Oo, kaya... Kasama na. Di ba, mahal Pero ito buhay pala yung pa rin ng pelikulang Pilipino. Dati mga pinapanood, action lang ang medyo malakas noon Tsaka mga Baka ST, mga sexy movies lang. Baka pare pag ikaw Ito, ikaw yung bida diyan, baka mas malaki yung mas top grosser pa. 85 centavos. Okay, ang balitang huya ng headlines ng Pilipining Balita niya hatid sa inyo siyempre ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. King's Herbal Supreme Capsule na bibili sa mga piling-piling drugstores nationwide. Okay, Yes. Kuya basahin mo nga yung mga nasa live. Ang dami pa lang nasa live ngayon. Kaso nalampasan na. Ito, sabi ni Daisy Angeles, ang tagal sampahan ng kaso sa korte. Sabi naman ni Romel Cayabyab, sunod-sunod ang karma na yan. Kibuloy. Darwin Rogero, sampahan na kasi dapat. Oo. Thank you sa kila Darwin Rogero, Grace Angeles Rogero, at siyempre sa kila Jason Valencia, Si Nemesha Angeles. Yan. Joe Zamora. Okay. Si Rogelio Gumapo. Ang dami. Manuel Loyola. Good morning po. Kay Romel Cayabyab. Kay Daisy Angeles.
Good morning. May mga reaction siya mamaya. At yan, kay Darwin Rojero nga. Okay, maraming salamat sa panonood at kikinig ngayong araw na to sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Dahil nga gaya ng sinabi namin, meron kaming Ceres product dito. Fruit juices, 100% pure. Juice. Nothing more. Nothing more, nothing less. So, yeah, thank you Ceres at saka mamimigay tayo ng 100 pesos Gcash load sa lahat ng mga tumutok sa amin mula alas 10 hanggang mamaya matapos kami alas 11 ng umaga. Yan. Okay, Kuya Ruel, balikan natin yung kay Pangulong Duterte, no? Nakita natin mga aktwasyon, no? Inambahan, may hampasin ng mic. Ang di lang natin na doon, hindi pa rin naiwasan magmura, no? Aktwasyon yan. Nakita nga rin na talagang, kayo, magpapauto ba kayo? Hindi na uubre ngayon yan. Kumbaga, nabuko na na talagang palpak tsaka budol lang. Yung mga aktwasyon na, ampasin ngayon, hulog ko sa helicopter, hyperbole lang. Kaya hindi mo na malaman kung ano yung totoo talaga bilang sa isang opisyal. Wala nang, sabi nga ni Senadora Laila Dilim, wala nang decency to. Bankruptcy ang decency nito. Tsaka walang modo, bastos, di ba? Biro mo dati siyang pangulo at 6 na taon nating pinagtiisan yan at ang nabudol is mahigit 18 million ba? Ang nabudol 15 million. Pero inamin naman niya. Anong inamin niya? Kuya? Di ba? Sabi niya, siya daw ang take full responsibility. Oo. Di ba? Pwede ba yun? Inutos mo tapos ikaw lang may sagot? Ito nga yung mga gumawa may kaso Hindi nga raw sabi nga ni General Marbel hindi mo nga natulungan mga to. Kinasuhan. Yung iba na-dismiss, napanggas sa trabaho. Paano ngayon masasabi niyang he take full legal and moral responsibility di mo nga natulungan to Hindi. Diba? Siyempre hindi na siya presidente. Baka sinasabi niya that time full tutulungan niya. Ganun ba? Walang Nakaupo siya. aftermath? Nagpabudod na yung mga pulis dito. Hindi nyo ba nakita yan? Wala kang magawa. Siyempre, utos Ganun ba? Oo. Pero siyempre, bago mo suruin mo rin yung pinag-uutos kung sasabit ka ba. Siya walang kasabit-sabit yan Dahil presidente during that time, hindi siya pwedeng kasuhan kung presidente ka. Parang si Trump, nakita mo na si Trump. Diba? Pero ngayon, since hindi na siya presidente, inamin niya. Di ba? Kaya nga gumagawa ng action ng DOJ. Oo, ang pamahalan laban dito sa mga pinagsasabi niya na pinatay, budod. Tsaka yung nakita mo naman yung mga aktwasyon niya in public. Tsaka budod lang talaga mga pinagsasabi. Kumbaga, nabuko na lahat ng mga style niya wala na, bulok na. Style niya, bulok na. Yung mga pagalit-galit, yung mga pa-style-style na na, di ba, amba-amba. Tama ang sinabi ni Senadora Laila de Lima. Isa lang talagang totoo do sa, sinabi. Duwag. Ganun ba? Hindi matapang yung duwag yan. Kasi marami, kaya nga ang una niyang binusalan at binigyan niyang ayuda yung pulis sa sundalo Dahil pag nagkudeta yun, iyari siya. Kaya tinasan niya ang sweldo. Pero titina mo, talagang tama sinabi ni Senadora, duwag yan. Hanggang pambubuli lang, narcissistic style talaga siya. Pero sinabi niya, di ba, if I'm going to have another chance to be a president, I will continue to not only continue to double the drug war. Ang double the drug, wala na maniniwala. Saka yung mga I love my country kesa daw sa iba pang mga nasa loob ng room. Sabi niya, sabi nga ni Ace Barbers, Congressman na Ace Barbers, ikaw lang ba nagmamahal? Kami rin, nagmamahal tayo sa bayan Ikaw lang ba? Kumbaga para kasi kung pakakagatin pa tayo ng mga ganyang buladas, nabudo na naman kayo sa ganyang style niya na mahal niya ang bansa. Mahal niya ang bansa pero hindi niya mahal ang Pilipino. Pinagpapatay niya Di ba? Pinagpapatay niya di ba? Kaya kaya sa ating tanong, kayo ba, ano pa bang reaksyon niyo diyan sa pagharap ni dating Pangulong Duterte diyan sa Quadcom? Nakita na natin, buko na. Bulok style nga. Sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes Deport, mahilig lang blap lang. Blap, mamblap. Pero in totoo,
Wala, hindi duwag yan at hindi totoo yung mga pinagsasabi na keso ganito, keso ganyan, na iaalay niya raw ang ano niya, responsibility, full take responsibility, pero piling-pili lang, di ba? Ang nangyari tuloy, yung mga kapulisan na sumunod doon sa utos niya na mali. Baka nabulto din si dating presidente. Kaya nga, di ba, sabi niya, if I know that Michael Yang, siya, di ba, na is involved in drugs, I will personally, di ba? Babudan na naman tayo ron. Mga ganun. I will cut my throat. Di ba? Mga ganun, hyperbole lang yung wala eh. Di ba? Hindi totoo yun eh. Bir mo, hihingan siya ng signature for bank waiver eh. May kondisyones pa. Eh, di ba, naalala mo may guest tayo rito si Atty. Vladimir Cabigao. Kailangan may transparency. Di ba? May accountability. Ito, wala. May kondisyones. Ano ba kondisyon? Ang kondisyon siya, lahat daw, pati mga congressman na nasa loob na, pumirma rin ng bank waiver. Ikaw lang iniimbestigan, sasama mo pa kami. Di ba? Ay, nako, sa oras na 10:30 na po. Nako, 10:30 po ng umaga, gising-gising na. At yan po ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. So, sa lahat ng mga gustong magregalo ng this coming Christmas, nandyan po ang Sopetec Appliances. Mura na, matibay pa. Yan. Sa ating pagbalik, meron tayong tatalakay. Meron palang tumatakbo isang konsyal, Goyang Ruel, sa District 3, yung mga vendor, ginigipit niya, para lang pag nanalo siya, yayarin daw, Ganun ba? Mamaya, banggitin pa natin yan. Banggitin pa natin yan, mamaya, Sabi yung pagbabalik, abangan niyo yung story sa Maynila, Wag ko kayong alis, sandali lang. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayot
Yes, it's 10:34 na po ng umaga. Nagmamadaling umaga ngayon. Ang oras atin sa iyo ng BTS. Blue Top Shirts, 100% cotton. Yan. Okay, salamat pala sa mga ating nakikinig ngayon at watching sila Ray Calapards. Siyempre si Shi Mingming. Oo. Sa akin pamangkin muna, si Arnold Lazaro. Good morning, Arnold, at sa mga kasama mo dyan, kung nasan ka man. Sabi nga ni good morning, Ann Luer. Lazaro Camille. Good morning po at siyempre pa-shout out daw kay Arncor Luer. Yan. Okay, ano na pala, signal number 1 na rin pati sa Cavite, sabi nila ngayon. Medyo ayaw niyang kay Grace Angeles Rugero, medyo naulan na ba dyan sa Cavite, Grace? At mamaya basahin natin yung komento dun sa ating tanong na ano bang inyong opinion, reaction dun sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Quadcom Committee. Nakikinig pala sa atin. Gumapo. Nakikinig pala sa atin yung mga sexy ating listener na si Nancy Rostata at saka si Adnarim Amari. Mga dating sexy ba yan? Ngayon, siksik na. Good morning sa inyo lahat dyan. Good morning. Sana sa mabuti ko yung kilagay. Kay Paulo Miguel. Ayan, good morning Paulo Miguel, tune in lang. Baka manalo ka ng series o kaya ng GCash load sa aming programa rito ngayong November 16. Kay magkabadi ba to? Nabanggit ko ba si Gabriel Gumapo? Binanggit akong Gumapo kanina. Good morning ho dyan. Generous dito yan Generous ho kami rito ngayon. Sabi nga niya ni Hener Grace, Gumapo. Para magkakamag-anak to, magkakapatid. Mag-isang barangay yan. Isang barangay. Good morning sa inyo. Kay Melinda Abolencia, good morning Philippines. Wala sa Radyo Bandido. Sabi nga ni Admarin Amari, dito daw sa Isabela, signal number 1. Ang alam ko, lubog sila sa tubig. Kailangan na natin kalampagin ng national government na tulungan ng Isabela. No. Talaga ba sa Isabela? Pero ang bagyong Pipito, Kuya Roel, base doon sa ni Ram June sa Hulga ng Pag-asa, sa area ng Visayas talaga tatamasa, particular doon sa Katarman, Samar. Hindi pa nga natatapos yung baha nila. Baka may bagyong Opel ba yun? Tumama sa kanila. Tumama sa kanila. Super typhoon yun kaya medyo dapat preparado ang lahat ng gobyerno. At kayo mismo rin dapat mag-tune in kayo saka sa mga radio, sa mga news update, no? Baka may mga landslide na magaganap, kung kailangan lumikas na kayo, di ba? Huwag na nating hintayin pa na andyan ng mahirap po. Isa lang ang buhay natin ngayon. Samantalang ang MMDA pala may bagong ginagawang panukala on with regards to towing. Maganda to. Ano yan? Yung imbis na ito ka, pag nasiraan ka, diretso sa sa lugar nila, tutulungan ka, tapos dadalhin na lang nila kung saan talyer o lugar na prefer mo. Pero siyempre magbabayad ka. Actually, nagawa ko na yun, kaya nagpasalamat nga ako kay Princess Abigail. Last time, nung nasiraan kami, tanda mo pa si Princess, Princess, siyempre maganda Princess Abigail. So, instead na dalhin niya sa impounding area, ang daming trabaho, binayaran na lang namin sila papuntang sa kumbaga yung ginastos dun sa pagbiyahe lang. So, dinala nila doon sa pabilihan ng battery. Yung pala battery lang ang nasira. Hindi na kailangang impound na katakot-takong gastos. Ang layo pa. Sa Tumana, Marikina. Tapos, ganun din. Hindi mo naman naayos. Kaya nga, diba? Paano mo di ba? May diferensya. Tama itong MMDA Regulation Number 24-004 ng MMDA, no? Na iniporba ng Metro Manila Council, no? Itong isang revised guidelines nila sa towing and impounding operation sa Metro Manila. So maganda yan. Dapat muna service tulong. Muna bago hatak. Tulong muna bago penalty. Bago impounding. Good job. Kay Attorney Armando Artes. Ano yan? Classmate ni kaibigan nating ni Attorney Vladimir Gabigaw yan. Si Artes At meron ding inano naman ng MMDA, Kuya Ruel,
yung ano mo ba yun, yung mga doon nag-aaway, yung tatayo ka sa parking. Oo, So, yung- ini-endorso ng MDA na gumawa ng ordinansa ng Dapat, mga oo. Metro Manila para pagbawalan yun, yung sasakyan niya nasa Cubao pa, nasa Manila ka, nakakatayo ka na ron. Oo, nakatayo na doon sa private parking na daming nakapilang sasakyan na una, di ba? Oo. Hindi ka naman sasakyan, tao ka. Oo, para to prevent yung future na magkakaroon ng away, di ba? At may na-encounter ka bang ganyan? Kuya Roy, nakita mo nakatayo na? Oo, ang dami. Paano kung nakatayo doon, naka two-piece? Paalisin mo pa ba? Sasabihin ko bawal yun. Bakit? Display of public ano yun parang ano yun Oo. Dapat magdamit siya. Oo. Ganun Bawi ba? mo muna, di makakapark ka na. Ini-endorso ng ano na wala pa kasing ordinansa o batas doon no? Yung pagtayo niya ron. Ako may nakita ko, ba't tumatayo to? Wala pa namin sasakyan, di ba? Hindi mababa. Wala akong nakita sa sakit. Nakatayo. Kumbaga, nire-reserve na pala niya kasi parating na yung ano. Oo, pero unfair yun sa mga nauna. Tama. Walang ganun. Oo. Kung lahat gagawa ng ganun, wala na akong nakaparking. Lahat nakatayo. At hindi mo na yung private parking yun di ba? Alas 9 pa lang, magbubukas pa lang yung mall. Makita mo na mga Tayo lang. Ayun ang consequence doon di ba? Ito, hindi na sasakyan naka-park, tao na. Oo, buti na lang, wala tayong sakyan. Yeah, yun nga ho ang ano. At mabuti itong inikayat ng ni Chairman Artes na ano, na gumawa ng isang ordinansa mga lungsod o munisipalidad sa Metro Manila na talagang para patawan ng ano yan, multa o kung maaari, kulong, di ba? Tatayo ka ron Kaya kasi pinagsisimula ng away doon. Oo, kaya to prevent nga yung ganun di ba? Mamaya, nakita ko sa ibang bansa nagkaroon ng patayan dahil dyan. Ganun ba? Oo, binaril, di ba? Nakita ko yun. So tama yung ginagawa ng MMDA na gusto niyang magkaroon ng ordinance regarding that. Okay, good job sa towing. At sa bawat isang 5 sektor daw yon sa towing isang towing truck lang iikot, isang kumpanya lang ang iikot doon sa lugar nyo na accredited ng MMDA ho yun. So maganda yung ginagawa ngayon ng MMDA. Okay, basahin na nga natin sa ating tanong na ano bang reaksyon nyo doon sa pagharap ni dating Pangulong Duterte dyan sa Quad Committee. Sabi ni Marlin Crag, good morning Marlin Crag, politics talk, mahirap paniwalaan ang mga binabato sa kanya. But when there's smoke, there's a fire. PRD is one of the kind talaga. Wanting honestly a with safe walking at night or driving at night during his time. So, ayan ang opinion ni Marlin Crag. Kumbaga, tahimik. So, ang gawin natin kay Duterte, gawin natin siyang immortal. Paano? Gawin natin rin siya presidente forever. Siya na nagpatino. Kahit wala siyang programa. Basta makita lang mukha niya, programa na yon na laban sa krimen. Okay. Si Jason, sabi niya, kasuhan na lang siya. Di ko kasi napanood na mabuti. Panoorin mo, Jason. Si Irene C, yan ang sign gano'ng kagulo ang politics not only here but sa buong mundo. No direction. All self-interest lang daw. Galing Galing na komento nito. Thank you kay PR Kisha, kay Saily Manarang. Sabi, matapang na tao, hindi tatakbo. Gets ko yung punto niya at naglalaban niya. Okay. Lahat po yan, babasahan na, mapapabor. Janet C, pag nakasalang ka dyan, gigisahin ka talaga ng gusto. Kasi ang mga nagtatanong sa'yo ay personalan ang pagtira. Okay. Sa ating live, Kuyang Ruel, Ito sabi niya Jason Valencia, kasuhan na lang daw kasi di na dadangan niya na pag kanina. So, sabi naman ni Anyong, good morning Double R sa Radyo Bandido. Sabi niya Aliana Diaz, good morning sa lahat ng makikinig at nanonood ng Double R. Yan. May pa-announcement ng mga T-Pies Batch 81. Grand reunion to in celebration of reaching our senior year. Sabi ang team ng Batch 81 ng Grand Reunion nila yon is Senior Prom.
Yan ba? Oh, senior pala, citizen, senior eh. Ganun ba? Oh, Kasi, senior na. kung 1981 nga, may mga senior na mga to. May gaganapin yan, aba, sa ano na to? Ngayong araw, tama ba? November 16. Oo, ngayong araw. So, ngayong 6 p.m. to 11 p.m. At gaganapin yan dito yan sa Maynila, sa Doroteo Jose, sa may Manila Grand Opera Hotel. Beyond Best Denim at Attire daw. Yan ang TPAS. Eskwela ko ito, Kuyang Royaldes, sa may Balutondo. Ito yung eskwela ng TPAS Integrated Pilot School. Ginawa na lang ngayon TPAS Integrated School. Kasi kasama dyan yung elementary at high school. At malaki yan, parang university yan, campus yan. TPAS dyan sa may Balutondo. Bati pala namin. No. Natin si happy birthday kay Joseph Ramirez. At siyempre, advance happy birthday sa aking kuya, kay John Eric de la Cruz. At kay Aliana Habana. Kilala mo yan si Aliana Habana, si Miss Mandaluyong. Mandaluyong? Oy, pumunta dito. Oy, good morning ha. Nasa ka ba? Hindi, nag-aaral na sa UP, di ba? Ng law. Ang galing. Diba? Sana maging kliyente niya tayo. Oo nga. In the At future. siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan to. Ang aking, invited ako ako yung ninong saan? Oo, Sino sa yan? aking inaanak na si Jamie Quintans. Happy christening. At magaganap sa Immaculate Conception Parish Church. Kaso, 11 o'clock ang binyagan, nandito pa ako Okay, happy christening. Yan. Kay, anong pangalan yan? Jamie Quintans. Jamie Quintans. Si Quintas, Yeah, big boy. Yan, ating kaibigan. Okay, sa oras na 10:46, balikan natin yung sinasabi natin. Meron daw tumatabong konsehal dyan sa District 3. Nananakot ng mga vendor. Ganun ba? Kailangan daw sabi? pag nanalo raw yung may nakuha raw boto si Mayora, yari raw yung mga vendor. Nako, totoo kaya yan? Bigyan natin ng isang initial. RJ din. Nako, pero sa tingin ko, kilala natin yan. Sa tingin ko, baka hindi naman totoo. Pero may natanggap tayo mga reklamong ganyan Diba? Magparamdam ka. Tingnan natin kung totoo nga. Pwede ka namang bukas ang ating himpilan. Diyan daw sa may area ng District 3, Quiapo. In particular sa Quiapo. Nang gigibit ng mga vendor sa Quiapo. Pag hindi nanalo si Mayora, may boto si Mayora. Oo. Sabihin, doon siya sa kabila. Kay Coits pala siya. Kandidato pala ni Coits to. Dapat give them freedom to choose, di ba? Banggitin lang natin sa initial na RJ. Yan. Naku, wag sana yung ganyan na counselor to be. Pero open naman tong ating istasyon para magpaliwanag siya. Di ba? Okay. 10:47 ang oras at isa yun ng top. The overall vanity for colored hair. Maraming magaganda kulay niyan. So, FDA approved. Yan. Okay. Balikan natin itong mga reaction pa. Basahin ko lang si Gilbert Clifford. Sabi niya, walang patutunguhan yan. Yung Quadcom committee raw, wala sa paniwala. Si Rosendo, Bisaya unsa mana mukhang si Duterte pa ang interrogate sa Quadcom. Si Homer Tamayo sabi kasuhan nyo na lang po siya sa korte Hindi daw kasuhan na lang si dating Pangulong Duterte. Si Elben Espedido, parang mga bata wala talagang aasahan sa justice system sa Pinas. Investigasyon ho yan in aid of legislation. So si Joa mahirap makipag-argue sa ating prosecutor, abogado pa. Kaya mas maganda kasuhan na lang at abogado sa abogado mag-usap. Kakasuhan na yun. Kaya nga ako parte ng investigasyon na rin yan. In-evaluate ng DOJ kung anong gagawin. Okay, si Racy, sabi niya, Lobo Simona, kaysa mag-hearing, dapat diretso na sa pagkaso. Hindi ho, inaayos kasi bukod yung sa korte, iba yung ginagawa naman ng Quadcom Committee for aid of legislation ho yan. Kasi gagawa sila ng batas At least dito, magkakaroon sila ng basis kung saan nila kinuha yung batas na pinopropose nila. Okay. What time it is na, Kuyang Roel? 10:48. Para ano na yan? Para sa, siyempre, pwede na kayong magpaganda ng inyong kuko at mga eyelashes. So, punta kayo sa Creative Nail Lash Salon, located at 72C Alcaraz, Scout Alcaraz. You can set an appointment at 0927 385-1110.
Medyo malabo ang mata. Akala mo malinaw na yan. Oy, maganda sa salamin mo ngayon ha, Kuya Ruel ha. Hindi mo ba nabasa? Ganun Zero ba? na. Itong salamig ko? Oo. Saan galing ba yan? Siyempre galing to eh. Libre to, libre. Bagay na bagay sa yan ha. Bagay ba? Galing sa Neo Optic. Neo Optic, saan ba yan? Sa may Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Malapit ba yan sa may Carriedo Station? Oo, malapit lang. Magpapagawa nga rin tayo dyan. Sino ba hanapin dyan, Kuya Ruel, pang magpapagawa? Si Doktora Marilu. Yan. Doktora Marilu. Marilu. Yan. Marilu. Pagawa nga tayo dyan ha. Dan lang yan sa may Avenida Rizal. At saka hindi siya kamahalan. Oo, maganda lang naman nga. kaya natin can afford eh. Sabihin mo pupunta tayo. Ang pangalan ulit, Neo Optic. Neo Optics. Sige, eye papagawa solution. nga tayo. Medyo ano na rin ang mata natin. Okay, sa iba pang mga balita, ito nga ho, nagpahin na ng muli ng isa pang petition ba? O kinakalampag muli ni Congressman Erice ang Korte Suprema na magdesisyon na. Para matapos na. Legal ba o illegal yung ginawang pinasok ng COMELEC sa kanilang 17.9 billion deal sa Miro system na siyang mamahala ng ating automatic counting machine, yung ACM. At sabi niya nasa 80% na. Nandito na yung mga makina. Magpalabas na dapat ang Korte Suprema kung itatapusin na ba to o tuloy ba ang paggamit ng ACM na galing sa South Korea, sa Busan pala yan, di ba? Yung Busan, may pelikula yung ganyan. Trip to Busan. Yung pala galing niya, baka aswangin tayo niyan, ha? Pero sabi nga ni Erice, pag binasura ng Korte Suprema o ang kontrata na yan, pwede pang magamit pala yung Smartmatic na ginagamit na matagal na ng panahon. O kahit may konting aberya, nagagamit pa rin daw. Kaso mami sabihin time constraint, paano yun? Hindi, kaya pa rin daw dahil lang sa May pa naman ng sa May 2025 pa ho ang election. May 14 yata, something. So, ayan, kaya nagkilampag uli ni Congressman Erice ang Korte Suprema para tapusin na niya yung petisyon niya. At si Congressman Erice ay tumatakbo din Congressman. Kalaban mo Comelec rin. Good luck na lang kay Erice kung, di ba? Kalaban mo Comelec na siya makakasiwa ng iyong halalan. Okay. Sa oras na 10:51, Kuya Ruel, ano ang update sa Manila? Siyempre sa si Mayora? Okay lang. Siyempre nagtatrabaho yung Ali. Di ba? Kahit malaki pa rin na utang, from 25 billion, naging 17 billion na lang. So, nababayaran na niya. At the same time, may mga support siyang ginagawa. Next year, happy na ulit ang mga senior citizen kasi double ang gagawing ayuda. Pension. Pension. 1,000. At siyempre, yung mga project na ginagawa niya, out of, hindi inutang. Di ba? Tapos, maganda dyan, hindi nagtaas ng amilyar. Yung pa rin. Oo, di ba iba? Wala kang budget. Malaki utang mo, itataas mo. Ipapasa sa mayan. Siya hindi. Kaya nga, tahimik. Iba kasi, gusto ata ng mga Pilipino, bobotohin nila maingay. Pero pag nakaupo na, walang ginagawa. Walang laman. Sabi nga, matunog lang pero walang laman yung lata. Kaya pala may pelikula rin si Mayora, sabi. Ano? Inutang mo, babayaran ko. Patay! Ang pelikula niya ngayon, inutang mo, babayaran ko. Inutang niya Isko Moreno yan. It's a 25 billion. Base sa ating dokumentong nakuha. Para doon sa kanyang matatawag na ambisyosong mga proyekto. Pero in fairness kay Isko, napapakinabangan naman ng iba. Yung mga proyektong niya yan. Kaya kung boboto sila, hindi lang yung nakikita at narinig nila, mag-research sila kung ano yung mga talagang nagawa. Kasi documented naman yan. Yeah, ba? So, anong sabi ni Maya? Huwag ka lang bumalik! Imposible. Imposible. Bagyo nga, bumabalik. Bakit bagyo pa si Isko? Okay. Basahin na uli natin. Ang dami si Cornelio Vicente nagbabalik. Sampahan na ng kaso sa korte yan. Ayan, sa ating tanong na ano bang yung opinion. Eto sabi niya, kinantahan pa ni Leo. Sabi niya, mapapakanta na lang talaga ako sa Quadcom.
Sabi niya, Anong kanta yun? You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Digong is coming to town, sabi niya. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. And naughty nga rin siya, no? Naughty. Okay, Kuya Ruel, ikaw ba? Ano bang sa tingin mo obserbasyon dyan? Kay Resty Mali, sabi, puro gay na lang yan. Bangayan. Okay, reaction niya. Si Anton Vargas, ganoon din, doon siya sa Quadcom, hasik ng mga kayabangan. O nga, hindi nga umubra kayabangan ni Digong. Kuya Ruel, ikaw ba? Ano ba ang inyong opinion, observation, reaksyon doon sa pagharap ni Pangulong Duterte? Ha? In the last minute, wala sanang hearing ang Quadcom noon eh. Kasi nga, kinancel nila. Pero nung sinabing magsasabing darating, nagsibalik sila. Kaya para mag-conduct lang ng special hearing daw. Ikaw ba, ano ba reaction mo dyan, Kuya Ruel? Sa oras na 10:55. May nag-react sa atin, weather. Talagang ganun eh. Di ba? Pagtapos ng term mo, pag hindi kalaban mo, habulin ka. Ganun naman. Sa akin, at least, inamin na niya. Di ba? At makikita mo what is Duterte. Ganun siya since naging presidente siya hanggang ngayon. So, wala siyang kaplastikan. Talagang kung ano yung nasa ugali niya, pagmumura, the way yung attitude niya, hindi nagbago. Pero hindi nga siya plastic, pero budulero siya. Di ba sinabi, 6 months lang daw walang droga. Pero inamin niya, di ba? Sinabi niya, kung ano, may inulog daw siya sa aeroplano, wala naman pala, biro lang. So, hindi biro-biro ang buhay. Sometimes kailangan niya magpatawa. Pero hindi biro-biro ang buhay. Si Joker naman kasi si Kaya nga biniro niya ang buhay natin sa loob ng 6 na taon at walang nagawang matinuyan si Duterte, si Rodrigo, no? Kung tayo ang tatanungin. Pero to be fair naman sa kanya. 10 years ang ginawa niya sa lisensya. Pero wala nagkaroon ng fear ang mga tao na yung mga gumagawa ng ano. Pagka may ganung hindi may takot imbis na maging masaya. May takot ng tao. 'Di ba? Ay hindi yata tama. Tsaka wala siyang programa talaga. Ang nakita natin yung pagharap niya ron, nabuko na siya. Lahat ng mga style niya, bulok na yon. Ewan ko na kung kakagatin ng mga Pilipino. Yung style niyang ganun, bulok na bulok ko. Nabuko na talagang binubudol na lang tayo. Kasi ganun ang gusto ng tao. Pero ngayon, makikita nung pinagsasabi niya na nakita mo yung aktwasyon. Aambahan niya yung babae. Diba? Naghahamon. Puro buladas lang. Bluff nga, sabi nga ni Senador Trillanes. At isa lang masasabi nga natin yan. Si Duterte, wala na ho. Style niya, bulok. Bulok na bulok naman yan si Rodrigo. Okay, balikan uli natin. Banggitin ko lang uli. May grand reunion ng T-Pies Batch 81. In celebration daw ng kanilang senior year. Kaya ang team nila, Senior Citizen Prom. Yan, ngayong araw ho yan, gaganapin sa May Manila Grand Opera Hotel, 6 p.m. to 11 p.m. Dumating ho kayo dyan sa mga kabas dyan ng Batch 81. Okay, Kuya Ruel, bumunot na tayo ha? Anong una ko bumunutin? Yung Ceres. Ceres, ako unang bumunot. Ikaw na. Ikaw bumunot ngayon ng natin, ng tatlong Gcash. Ito ang Ceres direct message nyo lang kami si Rogelio Guapo. Yung kanina, yung mga pamilya nung Guapo May Ceres product kayo. Direct message nyo lang kami sa aming fanbase. Wala sa Radyo Bandido. Pero ito naman. Sila yung magcha-charge sa Lala Move. Wala tayong pambayad dyan. Okay, sa Gcash, si Joanne, nanalo ng 100 pesos Gcash. Si Aliyah, Pawig. At ang pangatlo, nanalo ng Gcash, 100 pesos load. Si Daisy Angeles. Yan. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage. Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, mapaalam ka na. Lapit na tayo. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Lagi kami merong surprises para sa inyo. Every Saturday, 10 to 11 a.m. At siyempre, hatid sa inyo ng gwapong broadcaster. Dalawa kami, dadalawa lang. Okay. Si Ricky Sunga at si Ruel. Sa December, mga mo, appliances naman pamahagi ho namin ng atin ng Sopetec, di ba? Oo. Okay, direct message nyo na kami, lahat mga nagwagi. Okay, maraming salamat. Susunod ng tamba ang programang Mac Servicio ni Tol Mac Ignacio. At may prizes din sila bibigay. Okay, bye-bye. Good morning. Hi. Good morning, Binis. Happy weekend.
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.